Thank you, Lord. I am blessed. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 5, verses 1 to 12, and I read it for you. When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he sat down, his disciples came to him. Then he began to speak and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Sa panahon po ngayon, kapag sinabing mapalad, kadalasan ang naisip po natin ay mayaman, sikat, maganda ang buhay, maraming ari-arian at successful sa paningin ng tao. Kapag maraming followers, mataas ang sweldo o maraming achievement, sinasabi ng mundo, mapalad ka. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, ibang klase ang ipinapakita ni Jesus na tunay na mapalad. Sinabi ni Jesus, mapalad ang mga dukha sa espiritu, ang mga maamo, ang mga nagdadalamhati, ang mga gumagawa ng kabutihan, ang mga inuusig dahil sa katuwiran. Para bang kabaligtaran nito ng sinasabi ng mundo? Paano magiging mapalad ang umiiyak? Paano po magiging mapalad ang inuusig at naghihirap? Ang mundo ay nagtuturo na unahin ang sarili, magpayaman, gumanti, maging makapangyarihan. Ngunit si Jesus ang nagtuturo ng kababaang loob, awa, kadalisayan ng puso at pagtitiis alang-alang sa kabutihan. Sa mata po ng mundo, ang taong sumusunod kay Jesus ay minsang mukhang talunan. Kapag tapat ka, minsan ikaw pa ang nalalamangan. Kapag pinili mong gumawa ng tama kaysa sumabay sa mali, maari kang pagtawanan o iwanan. Ngunit sa mata ng Diyos, ikaw ang tunay na mapalad. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa dami ng pera, tagumpay, papuri ng tao. Ang tunay na pagpapala ay ang mamuhay na malapit sa Diyos kahit mahirap, kahit may sakripisyo, kahit hindi nauunawaan ng mundo. Sinabi nga ni Jesus, Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Higit ang gantimpalang matatanggap sa kalangitan. Ibig sabihin ng gantimpala ng Diyos ay higit na mas dakila kaysa anumang kayang ibigay ng mundo. Ang saya ng mundo ay pansamantala, pero ang pagpapala ng Diyos ay walang hanggan. Huwag tayong matakot mamuhay ayon kay Kristo, kahit taliwas ito sa uso at sistema ng mundo. Dahil ang taong tapat sa Diyos ay maaring talunan sa mata ng tao, pero dakilang pinagpala sa mata ng langit. Mas mabuti pong mawalan ng papuri ng mundo kaysa mawalan ng lugar sa puso ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming hanapin ang tunay na pagpapala na nagmumula sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas na mamuhay ayon sa iyong kalooban kahit taliwas sa mundo. Naway maging tapat kaming mga alagad mo araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.